Ipatatawag ng Quad Committee ng Kamara ang Commission on Audit para busisiin ang intelligence funds sa termino ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Posible raw kasi na ito ang pinagkunan ng pondo para sa umano'y pabuya sa mga pulis na makakapatay ng mga drug suspects sa gera kontra droga. Nakatutok si Jonathan Andal. Sa pagsiwalat ng pagbibigay ng umano'y reward money sa kada mapapatay sa ilalim ng anti-drug war noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, gusto malaman ng House Quad Committee kung saan galing ang pinamahaging pera. Ayon sa isa sa mga chairman ng komite na si Laguna Representative Dan Fernandez, posibleng kinuha ito noon sa intelligence funds ni Duterte. Kaya lumabas na investigahan yung Intel Fund ng former president because Rohina Garma told us na doon ang galing sa Malacanang yung pera. So, we need to find out saan talaga kinuha yung pera. And we're pretty sure doon yun sa Intel Fund. Para malinawan, ipatatawag ng Quadcom ang COA o Commission on Audit. Bubusisiin nila ang inilabas na Intel Funds ni Duterte mula 2016 hanggang 2022. Titingnan natin kung paano yung lumabas yung bulk ng pera. Kasi doon sa first 2 months ata, nakita namin, parang merong sudden increase from the former president, si Pinoy, tapos suddenly nag-increase yung Intel Fund. From a certain months lang ata, parang medyo malaki na gamit. Sa datos na nakalap ng GMA Integrated News Research, taong 2016 nang nakaupo pa sa pwesto si dating Pangulong Noynoy Aquino, binigyan ng Office of the President ng 500 million pesos na confidential at intelligence funds. Pinaghatian nila ito ng sumunod sa kanyang si Duterte. Nang ang Duterte administration na ang gumawa ng budget, lumobo ng 5 beses o 2.5 billion pesos ang budget para sa confidential at intel funds mula 2017 hanggang 2019. Taong 2020, lumaki pa ito sa 4.5 billion pesos kada taon hanggang bumaba sa pwesto si Duterte. Ang confidential at intel funds ng Malacanang sumasailalim sa audit ng COA pero hindi sinasapubliko ang findings dahil posibleng may impact ito sa national security. Kaya ngayon pa lang nakikita na ni Fernandez na mahihirapan silang imbestigahan ang intel funds ng dating Pangulo. Kaya sabi niya pwede nilang gawan ito ng batas batay sa kanilang investigasyon in aid of legislation. I think it's high time that we have to strengthen yung policy ng COA natin. Kung talagang merong gantong abusive intent doon sa paggamit ng Intel Fund to kill people and pay those who perpetrate it, then I think kailangan nating i-tighten up pa yung pagliliquidate. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras.